God the glory. Let us give Jesus the glory. Woo! Hallelujah, Jesus. Jesus. There's no other name like Jesus. You are Jesus. Woo! Hallelujah. Jesus. There is no other name like Jesus. Woo! Hallelujah. Glory, 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 glory to God. Hallelujah. At ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabing, Jesus! Jesus! Palakpakan po natin ang ating Diyos na mabuti. Handa na po natin ang ating mga puso. Are we excited to hear the Word of God? At meron po tayong in-house preacher ngayon. At ang ating in-house preacher ay hindi na rin po iba sa atin. Sapagkat since we started the in-house preacher way back 2017 or 2019, 2019 ay tuloy-tuloy po tayo. Sabihin po natin, God bless Brother John Soriano. Praise God. Mayroon tayong banal na kasulatan. Hallelujah. Ating pong buksan sa Hebrews 13, verse 8. Ipamilya na po ito sa inyo. Praise God. Jesus Christ is the same yesterday and forever. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ito yung ibinigay, graduation for Jesus. Okay? Praise God. Let us all bow down our heads. Panginoon, minsan pa, dinudulog namin sa iyo ang aming kapatid na si Brother John Soriano. Langisan mo siya, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. At gamitin mo ang kanyang mga labi sa pagpapahayag ng katotohanan ng iyong salita. At kaming mga nakikinig ay lalong mong bigyan ng pusong mapagtanggap. At puso, Panginoong, laang magpaayos sa iyo. Sapagkat alam po namin na kaunti na lang ang panahon namin ilalagi sa sanlibutang ito. Patuloy mo kami, Panginoong, gawing maayos sa iyong dakilang harapan. At dalangin ko rin, O Diyos, ang mensahe mo nawa ay tumimo sa aming mga puso at ito'y magbunga sa aming mga espiritual na buhay upang sa aming paglalakbay lahat, Hallelujah. anumang oras na ika'y babalik, lahat po kami ay makakasama sa pag-agaw ng mga banal. Kaya muli, ang iyong Panginoong lingkod ay itinataas namin sa iyong pangalan na walang iba kundi si Jesus. Amen and amen. Thank you, Jesus. Amen. Pwede na po kayo makaupo, mga kapatid ko. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, mayroong tatlong bagay na kahulugan itong Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang una po yung unchangeable. Praise God. Hindi magbabago. Bakit? Hallelujah. Kasi yung panahon na ibibigay sa atin ng Diyos ay napakahabang panahon. Amen. Baka sa inyong paglalakbay sa mundong ito ay mapalitan po ninyo yung gawa ng Diyos. Kaya nga, hallelujah, ang pamagat ay graduation for Jesus. Kasi, alam nyo, siyang nagplano, siyang nag-isip para para kayo ay ipunin dyan, mga kapatid ko. Sana nga, paglabas nyo, mga kapatid, ay hindi po kayo magbabago. Hallelujah. Sa harapan po ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, unchangeable. Ngayon, yung pangalawa ay emphatically matigas or hallelujah, mariin. Alam nyo ba, mga kapatid, na ang sanlibutan ay patuloy na nag-aanyaya kasi kaibigan tayo ng mga taga-sanlibutan. Noong araw, inuman, ang daming San Miguel at sama-sama po kami
Pero noong nakilala ko si Jesus sa buhay ko, minsan nila akong niyaya, pero isa lang ang sinabi ko, mga kapatid, graduate na ako dyan. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Pangatlo, immutability, kawalan ng pagbabago. Kahit na sabihin sa iyo ng kaibigan mo na uminom ka, tanggihan mo. Hallelujah! Alalahanin mo yung inawit natin kanina, the name above all name. Hallelujah! Na kahit na malaking kampanya, kapag inalok ka sa isang bagay na labag sa kalooban ng Panginoon, ay, hallelujah, huwag mong pagbibigyan. Praise God. So, Jesus Christ is the same yesterday. Pag-uusapan natin yung yesterday. Praise God. Hallelujah. Kasi, yung yesterday, today, magkakasama yan. Praise God. Si Isaias ay dumating noong 8th century BC, before Christ. Isinulat po niya ang Isaias 9:7, hallelujah, na naglalaman ng paglago ng kanyang pamamahala. Praise God. Sabi rito sa 9:7, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ang kahatulan ng kanyang katwiran mula ngayon, praise God, hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya nga, ang Panginoon ay isinagawa niya, mga kapatid ko. Praise God. Hallelujah. Mayroon po tayong limang bagay na hula, na ito'y hinula ni Prophet Isaiah, and then sinagot naman ng New Testament. Praise God. Pero bago ako pupunta dyan, alamin natin kung sino yung sumulat. Kasi basa na tayong basa, hindi natin alam kung sino yung sumulat. Si Prophet Isaiah ay nanggaling kay Judah. Tama ba? Yes. Si Judah ay nanggaling kay Jacob. Praise God. Pang-apat na anak ni Jacob. Si Jacob ay tatay niya si Isaac. Praise God. Tapos si Isaac, tatay niya si Abraham. Hallelujah. Tapos si Abraham, yung ama niya, yung nasa langit. Pero kung titignan natin, yung kaisa-isang sinasamba nila noon, sinabi po sa Deuteronomy 6:4, dinggin mo, Israel, ang Diyos ay isa. Kaya sinabi niya rito na matigas o mariin. Hallelujah. Kaya sinabi niya dito na unchangeable kasi mula kay Abraham papunta kay David ay 14 generation at yan po ang tinutukoy ni Prophet Isaiah. Mga kapatid, dumating naman noong 11th century, dumating naman si GC. Kasi si GC, yan po ang dahilan na siyang Panginoon ay dudugtong o tutubo yung sanga papunta kay Jesucristo. Si GC ay ang kanyang tatay ay si Obed. Di ba? Praise God. Si Obed naman, ang kanyang tatay ay si Boaz at asawa niya si Ruth. Praise God. So, hallelujah. Kaya sinulat niya ito dahil, hallelujah, lalabas po yung tagapagligtas ng Israel. Lalabas po yung kanyang pamamahala ng kapayapaan ay hindi magkaroon ng wakas. Napakahabang pasensya po, mga kapatid, yung ibibigay ng Panginoon sa atin. Kaya
Praise God. Hallelujah. Kaya sabi rito sa number 1, paglago ng pamamahala, sasagutin ng New Testament, sabi dito sa Efeso 4:13, hanggat abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakakilala ng anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Yun po, hindi tayo lalago, mga kapatid, kapag, hallelujah, kapag, unang-una sa lahat, kapag hindi tayo nagkakaisa ng pananampalataya. Watak-watak tayo, hallelujah, hallelujah. Yung sinabi ni Kristo dito, mga kapatid, na paglago ay hindi natin makakamtam. Pero kung tayo ay magkakaisa, mga kapatid ko, sa kapuspusan ni Kristo, sinabi dito, ang lahat na yan ay mararanasan natin ang paglako. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory! Hallelujah! Hallelujah! Pangalawa, mga kapatid, ang kapayapaan hindi magkaroon ng wakas. Sabi niya, kaya sinabi sa Pilipos 4:7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso, hallelujah, at pag-iisip dahil sa inyong pag-iisip kay Kristo. Praise God. Kung ang inyong kaisipan ay kaisipan ng makasalibutan, wala si Kristo, magulo ang buhay natin. Pero kung ang ating iisipin si Kristo, yung kanyang salita, yung kanyang sinasabi na manalangin tayo, mga kapatid, punong-puno ng kapayapaan yung ating buhay Kristiyano. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory, hallelujah. Pangatlo, luklukan at kaharian ay kanyang itatatag. Praise God. Awit 103 verse 19. Tinatag ng Panginoon ang kanyang luklukan sa mga langit at ang kanyang kaharian ay napupuno sa lahat. Praise God. Alam nyo ba na nung ibinaba niya ang kaharian, nagkaroon tayo ng ebidensya. Tignan din yung katabi nyo. Nasa kaharian na siya ng Panginoon. Bakit? Pinupuno tayo. Ano man ang kakulangan ng bawat isa sa atin, pinupunuan tayo ng kaharian. Pero kung ang sarili mo ay naghahari, kung gusto mong dumalo, okay lang. Kung gusto mong, hallelujah, umabsent, kung gusto mong mawala, okay lang. Hindi. Magpasakop ka sa kaharian ng Diyos. Makikita ang iyong sarili na nandito, na nagpupuri sa Diyos. Sumasampa sa Diyos. At sinasabi mo sa iyong sarili, mga kapatid ko, na ikaw ang hari ng aming buhay. Praise God. Then pagkatapos, mapupuno ang iyong puso, mga kapatid. Kasi ang kaharian natin ay hindi po kaharian ng sanlibutan na punong-puno ng kasinungalingan. Ang kaharian natin dito, maramdaman mo sa iyong puso na ang Diyos ay naghahari sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pangapat, at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanpaman. Mga hallelujah, Roma 1:17. Roma 1:17. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay mahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Grabe. Hallelujah. Pag ikaw ay mayroong pananampalataya, para makaating ka ng affect, buhayin mo ang iyong pananampalataya. Umating kami, ang ganla. Sayang yung hindi nakatin. Praise God. Ang sabi rito, yung pananampalataya ay papunta sa pananampalataya. Dito may pananampalataya tayo,
pagdating doon, pananampalatayang malakas yung yanig ng Holy Spirit, mga kapatid. Yun po ang sinasabi ng Bible, mga kapatid ko. Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi dito sa verse, sa pang-5, isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Hebrew 13:10, ang sinumang tumutupad ng buong kautusan, ngunit natitisod sa isang bahagi, ay nagkakasala sa buong kautusan. Grabe. Naglakbay ka, sumamba ka sa Panginoon ng ilang taon. Nakita mo si sister na nakasimangot lang, natisod ka. Maliit na bagay. Maliit na bagay. Hallelujah. Praise God. Sino malaki? Yung problema mo o yung ang Diyos? Malaki ang Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Alam nyo, hallelujah. Kung babasahin natin itong pahayag, chapter 22, verse 16, si Jesus na ang nagpakilala dito. Sabi niya, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel at upang sa inyo'y magpatutuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang magniningning sa tala sa umaga. Praise God. So nakita natin yung Abraham na kinausap siya, di ba? Pero sa dulo, nagpakilala na siya. Doon, nagpakilala siya, ako nga. Pero itong pahayag, nagpakilala siya rito, ako si Jesus. Para ano? Para hindi ka na maligaw. Baka mamaya, sasambahin mo yung Jehovah, yung Diyos ng India, yung baka. Baka sasambahin mo yung Buddha. Baka sasambahin mo yung ibang larawan ng inanyuan. Huwag kang sasamba dyan. Dahil sinabi niya, ako si Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi rito, mga kapatid, pag-aari kayo ng Panginoon. Ang sarap pakinggan ng salita ng Diyos sa dami ng tao sa mundong ito, sasabihin, ka-brother Gimo, na pag-aari ka ng Diyos. Huwag mo ka lang magkamali. Baka sabihin mo, bahala ka na sa buhay mo. Huwag kang magkamali. Pag ganun ang katwiran, hallelujah, delikado. Praise God. Sa Episo 11:13, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na naging Kanya. Sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Plano ng Diyos ito eh. Praise God. Ang Diyos ang gumawa na lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kalooban mo ba yun? Kalooban mo ba na nandito ka? Ang tanong, kalooban ba na nandito kayo? Kalooban niyo ba? Hindi. Kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos ang siyang nagliligtas. Dati, wala sa puso mo eh. Pero dahil ang Diyos gumawa ng paraan, yung layunin niya, ay nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Hindi na sana tayo nakita-kita dito. Pero dahil sa kalooban ng Panginoon, binigyan tayo ng magandang church, binigyan tayo ng magandang pastura. Yun, medyo talaga, bawi. Praise the Lord, palakpakan natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Sa verse 12, sabi rito, kaming mga unang umaasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang pangalan at ang Kanyang katwiran. Hindi niyo ba alam na kapag kayo ay nagpaparangal sa Diyos, hallelujah, naipropesiya na ni Prophet Isaiah ang Pilipinas? Bakit Pilipinas ang mayroon? Sige, babasahin ko po. Kung hindi kayo maniniwala, bahala kayo.
Kung hindi kayo maniniwala. Pero kung maniwala kayo, ito. Isaiah 24:14, ang mga ito'y maglalakas ng kanilang tinig. Propesiya pa lang ito, wala pa si Kristo. Sila'y magsisihiyaw. Praise the Lord, hallelujah. Kung pumating kayo doon, grabing hiyaw. Pag naririnig mo, nare-revive ka talaga. Dahil sa kamahalan ng Panginoon, ay nagsisihiyaw sila ng malakas. Woo! Praise the Lord! Ganon ang ginagawa ng propesiyang ito sa dagat. Ngayon, ito na po yung kasunod. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silinganan. Ano ito? Silinganan, di ba? Sa makatuwid bagay, ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Di ba Pilipinas yan? Ngayon, kung hindi nakarating, bakit kayo nagpapalakpak pa dito? Kung hindi ito. Pulo ng dagat, sabi niya mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, ay nakarinig kami ng mga awit, kulalhatian sa matuwid. Ngunit ito ang problema. Pakinggan nyo. Ngunit aking sinasabi, namamatay ako, namamayat ako sa abako, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa ng may luhang kataksilan. Propesiya, nakita na lang yan. Nakita na. Naipropesya na ito sa atin. So, ibig sabihin, hallelujah, lahat ng sinabi ng Panginoon ay nagaganap sa ating kalagitnaan po, mga kapatid. Kaya nga, bantayan din natin ang ating sarili, baka yung pinag-aralan mo ay gagamitin mo yan, nakikita ka ng Diyos. Nakikita ng Diyos yung taksil na manggagawa. Hallelujah. Hindi ko sinasabing kayo, sila. Baka masaktan kayo Pero kung umaamin naman kayo, bakit? Hindi naman ako taksil, nandito pa naman ako Di ba? So wala. Dito tayo lahat. Sabihin nyo sa mga kaibigan nyo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang haba-haba itong ituturo ko, sabi ng asawa ko, inubos mo na ang kupumban ko. sabi ko, Lord, para sa gawain mo naman ito, ibabalik ito sa Kanya. Amen. So, naputol ako dito sa bansang Pilipinas. Itutuloy ko po ito. Sa pamamagitan ni Kristo, verse 13, ng hallelujah. Sabi rito, verse 12 ng Efeso 11:13. Kaming mga unang umaasa, sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang pangalan at Kanyang katwiran. At tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid ko. Hallelujah. Sa 13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ang nakarinig ng salita ng katotohanan. Sinong dahilan kung bakit tayo nakarinig? Si Jesus Christ. Hallelujah. Tamad na tamad ka nga na umatin Pero binigyan ka ng konting pananampalataya para makadalo ka at makarinig ka. Di ba? Binigyan ka ng pananampalataya na umaga na gusto ko nang pumunta sa church. Naghihintay na si Jesus. Kaya ngayon, nakarinig kayo, mga kapatid ko. Pero kung ang narinig ninyo ay yung away dyan sa kanto, iwasan nyo na yan. Praise God. Hallelujah. So, napakabuti po ng ating Panginoon. Sabi dito, katotohanan ng magandang balita, nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkaluban ng pinangakong Espiritu. Hallelujah, Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ito na po yung sabi ng Panginoon na
Acts 1:8, after the Holy Ghost is come upon you, you shall be my witnesses, beginning at Jerusalem, at Judea, at Samaria. Alam niyo po, napakapalad tayo. Habang umiikot sila, ipapangaral nila ang salita ng Panginoon, mayroon silang pantatak, yung Holy Ghost. Kaya kapag sinabi ng mga ngaral na lumapit kayo, yun na po, ibibigay yung Holy Ghost sa atin. Hindi naman tayo, hallelujah, makarinig ng salita ng Panginoon kung wala ang Holy Ghost. Hindi naman tayo magka-interest kung walang Holy Ghost, mga kapatid ko. Hallelujah. Paano yung puso mo kung batong-bato, mga kapatid ko? Hallelujah, hindi litong-lito. Mga kapatid, hindi mo alam kung anong gagawin. Pero kung tayo ay lalapit sa Kanya, ay mayroong tatak na pagkahirang sa inyo. Kaya sabi ng mga iglesia ay kaming hinirang, saan ka galing? Dito lang sa Pilipinas, pulo ng Pilipinas. Mali, ang Ebanghelyo ay galing po sa Jerusalem na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Ang galing nga ng Panginoon sabi niya, umupo sila doon at umupo sila, tumago sa pader at sinabi, huwag kayong aalis hanggat hindi kayo masaklapan ng banal na Espiritu. Hinintay po nila 50 days bago dumating. At noong bumaba, nakita yung Espiritu Santo na nakapatong na sa bawat isa sa kanila. At doon lamang sila nangaral ng salita ng Panginoon. Ito po ang isang ebidensya. Itong sulat nga, hallelujah, ni Filipi. Na kung saan, mga batid, sinabi dito, number 1, tayo ay pinili ng Diyos mula pa sa pasimula. Ang tinutukoy niya, yung Jerusalem, na lumapag yung Espiritu Santo, mga batid, na maging Kanya. Kapag hindi ka nalapagan ng banal na Espiritu, hindi ka Kanya. Alam niyo yung baka, para may tanda, papainitin yung tatak at itutusok para magkaroon ng marking. Noong nainit na, mga batid, ang ginawa ng baka, lundag, mga batid ko. Di ba ganyan? Kapag tayo ay napuspos ng banal na Espiritu, gumagalaw ang ating katawan. Hindi po kwentong kutsiro yan. Katotohanan niya, mga batid. Sinampol ko lang yan, kasi narinig ko rin yan kay Pastor Pad, nung nangaral doon. Kaya, ganun lang po. Kung ano ang sasabihin ng leader, para makuha yung tema, gamitin mo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Hallelujah. Ang Diyos, mga kapatid, ay hallelujah, gumagawa ng Kanyang plano, gumagawa ng Kanyang kalooban. Kaya lang, malalaman natin yung Kanyang kalooban pagka mayroon tayong tatak. Praise God. Kasi ang kalooban ng Diyos, iba sa kalooban ng tao. Tandaan natin. Hallelujah. Sabi dito sa number 3, mga unang umaasa sa Kanya, pinili Niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang pangalan at ang Kanyang kalwalhatian. Number 4, sa pamagitan ni Kristo, ikaw ay nakarinig ng salita ng katotohanan at ng magandang balita, nagdulot ng kaligtasan. Praise God. Salamat. Naligtas tayo. Ang daming tao, nag-aangkin sila ligtas. Pero, ano ang ebidensya na sila ay ligtas? Praise God. Sabi nga, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yung tinanggap ng mga apostoles na kaligtasan, tinanggap din natin ngayon.
yung pinangangaralan natin, hallelujah, tatanggap din yung nangangaral na walang hanggang pangaral, tatanggapin. Kaya sinabi niya, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Sabi dito sa panglima, pagkatapos na sila ay nakarinig, nandoon, nananatilim pa rin sila sa pagdalo, hallelujah, at yung bagay na yan, yung bagay na punong-puno ng pananampalataya. Minsan kasi, noon nasa Saudi ako, nanghina ako eh. Tuwing manghihina ako, nadidisgrasya ako. Noong ako ay nabackslide, nahulog ako sa second floor, nabutas yung aking, dito po. Nag-isip ako, pagbalik ko sa Pilipinas, babalikan kita, Panginoon. Noong nandito ako, nanghina pa rin ako, at sa kahinaan, napako na naman ako. Praise God. So, Panginoon, talagang kami ay tinatawag mo para kami ay maglingkod. Hallelujah. Kaya, ang sabi dito sa number 6, mga kapatid, sa Kanya ay pinagkalooban pangakong Espiritu Santo bilang tatak. Hallelujah. Ito na po yung parihas na nandito sa isang notes. Pero mayroong isang bagay na aking sasabihin po sa inyo, itong Colossus 3:23. Whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord and not unto men. Praise God. Kapag inutusan kayo ni Pastora na humayo, hindi po nyo ginagawa yan dahil sa tao. Ginagawa nyo yan dahil sa utos ng Panginoon. Minsan, itong mga kabataan, sana hindi na kami nangangaral kasi lalo na itong pa ako. Masyadong makapal na, pero pinagaling ako ng Panginoon na gumaling naman. Tumataba ng konti. Kayo mga young people, dapat kayo ang mangangaral ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Kasi alam nyo, kapag nagkulang na tayo ng pananampalataya, sisisihin tayo ng Panginoon. Praise God. Ang kahilingan ng Diyos ay ibigay mo ang konting oras sa Kanya dahil lahat ng panahon, ay inilalaan para sa iyo. Pinili ka pababayaan ka ba dyan? Hindi. Hallelujah. Glory to God. So, kung tayo ay pinili ng Panginoon, hindi ka pababayaan. Amen. Sabi nga dito, grant thee according to thine own heart. Hindi natin nagagawa ang isang bagay kapag hindi tayo humingi. Praise God. Hindi kumikilos, hindi tayo nangangaral. Kasi, hallelujah, hindi natin hinihingi na pagkaluban ka ng iyong puso. Psalms 20, verse 4, pagkaluban ka nawa ng nais ng iyong puso. Hallelujah. Tuparin ang lahat ng iyong payo. Hindi ka makakakilos kung ang puso mo, mga kapatid, ay wala si Kristo. Hindi mo pwedeng ipangaral ang salita ng Diyos kung wala ang puso mo ang salita ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya hilingin mo sa Panginoon na punuin ng hallelujah, kalooban ng Diyos ang iyong puso. Kapag tumigas ang puso mo, delikado.
Hallelujah. Kahit anong pukpok, kahit anong advice ng pastor, wala. Baliwala. Kasi matigas na ang iyong puso. Sabi sa Proverbs 16:3, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at iyong panukala at matatatag. Praise God. Mag-aaral ka ng college, iukol mo ang iyong sarili sa Kanya. Tatatag yan. Praise God. Hallelujah. Kapag hindi mo iukol ang iyong sarili, delikado ka. Kasi hindi ka nakakoneksyon sa Kanya. Hallelujah. Sinasabi na ng Panginoon na iukol mo, pero nagtiwala ka sa iyong sarili. Glory to God. Mayroong sinasabing 7 step para ikaw ay makarating sa tugatog ng tagumpay. Number 1, hallelujah, humakbang ka. Hallelujah. Maaaring sinasabi ng isip mo, I won't do it. Hindi kaya. Umupo ka sa isang step, pag-isipan mo. Praise God. Pangalawa, umakbang ka uli sa isang step. Sinasabi ng isipan mo, I cannot do it. Hallelujah. Hallelujah. Pag-isipan mo kung paano gawin. Kaya, si Brother Royal, pinag-isipan niya, marami siyang nabiling kutsi. Kasi alam nyo, ay katulad namin, hindi namin alam ang computer. Pag-isipan natin cellphone, bili ang isa. Hindi namin alam. Pero, titignan natin. Sige, testing. Mamaya may nag-open na. Mamaya pila sila. Ano natin? Bili tayo uli. Hanggang umabot ng hallelujah. 15, mga kapatid ko. Humabang ka uli. Kasi titignan mo yung isang bagay para magtagumpay ka eh. Sabi niya dito, how can I do it? Grabe na, paano ko nagawin ito? Nagka-decide ka na mga kapatid ko, nagka-interest ka na mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Ang hirap yung nagkikwento ako dito, pero natutulog kayo dyan. Nakakahalata na ako. Praise God. Sabihin mo na, pastora, kung time na. Kasi, ituloy pa. Mga 45 daw. Okay. Purihin na ng Diyos. Makyat yung sugar. Pinapatawa lang kayo. Para maganda naman yung usapan, di ba? Magising naman kayo. Huwag yung serious na pangangaral na halos dinibdib nyo na. Kasi kahit anong pangyayari dito, sa Diyos pa rin tayo. Siya ang bahala sa inyo. Di ba? Instrumento lang tayo dito sa pangangaral. Amen. Kaibigan pa naman tayo. Nasaktan ka, kaibigan tayo. Kaibigan. Hallelujah. 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 Okay. Tuloy tayo. Pang-apat. I will try to do it. So, kinuha na yung isang bagay, pang-apat sa isang step, mga kapatid. I will try to do it. Di ba, brother? Natisting mo na. Kumusta ang company? Pang-apat. Pang-lima, I want to do it. Ginagawa na niya. Hallelujah. Mayroon siyang tinatawag na pagbabago na. Dati ang isipan mo negatibo eh. Para kang puwet ng manok na sorry sa word. Sorry sa word. Ganun po ang tao nag-aalanganin. And then, pang-anim, I can do it. And then, pang-pito, I did it. Wow. Yung anak mo, nagawa na niyang nagtapos. Sasabihin, cum laude.
Cum laude. Sino yung cum laude? Taas mo kamay mo. Praise God. Bakit mo nagawa yan? Dahil sa Panginoon. Dahil sa pagsisikap mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory. Hallelujah. Alam niyo ba na hindi ako nakatulog? Sabi ko kay Pastora, Pastora, ako ba? Tinawagan ko pa eh. Bakit, Brother Jan? Bakit ka tumawag? Ay, opo, ready na po. Ready na po. Praise God. Ang schedule ay schedule, walang exemption dito. Amen. Kasi, brother, may kasamang umatras. Sabi ko sa kanya, nung una, talagang si Brother Arnold, kinakabahan ako. Sabi niya, ito rin sa akin eh. Sabi ko sa isip-isip ko, bakit ikaw lang ba? Ikaw lang ba? Kinakabahan din ako ah. Okay, go lang go. Jeremiah 29:11-13. Sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip kapayapaan ay hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Napakagandang habagay ang iniisip ng Diyos para sa atin. Hindi tayo ipapahamak, Brother Joel. Hindi tayo mabatid, hallelujah, ilulugmok. Alam ng Diyos yan. Hallelujah. Praise God. Alam ng Panginoon kung anong klaseng pag-iisip mayroon kayo. May malalim na pag-iisip. May mababaw na pag-iisip. Yung iba naman ay walang isip. Di ba? Walang isip eh. Kakain lang, matulog, hindi nang magpipre. Wala nang isip yan eh. Pero kung naisip mo na, hallelujah, may isip ka, magpipre ka. Praise God, salamat naman, nabuhay kayo. Hallelujah. Oh, glory to God. Ibig kong sabihin, huwag mong guluhin ang buhay mo. Lagi kang manalangin para mabigyan ng tunay na kapayapaan sa huling wakas ng ating buhay. Lalo na itong mga 60 years na, aywan ko sa inyo kung anong tingin nyo sa akin. Basta hallelujah. Huling wakas. Dapat dito na tayo mag-serious kasi huling wakas. Praise God. Hallelujah. Sabi niya dito, huwag mong isiksik sa iyong kaisipan na wala ka ng pag-asa para bagang sinisisi mo ang iyong sarili. Narito ang Panginoon, hallelujah, upang bigyan tayo ng pag-asa sapagkat hindi pa huli ang lahat. So, ang tanong ko sa umagang ito, nagtatanong ang aking kaisipan, mayroon ka bang bad influence? Mayroon ka bang bad influence, mga kapatid ko? Basahin natin ang Hebrew 10:17. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Napunas. Mapupunasan yung bad influence mo eh. Sinabi ng Panginoon kasi nasa grace tayo ng Panginoon. Sabi niya, paano ba, ilang beses ko bang patatawarin yung kapatid ko, Panginoon? 9 na beses ba? Hindi. 70 times. 7. Napakahaba ang proseso po ng Panginoon. Ipaprocess ka ng Panginoon. Kaya, hallelujah, ang sabi rito, mga kapatid, elevate your vision. Mayroon ka bang vision? Mga kapatid ko, hallelujah, mag-start ka. Humakbang ka, elevate. Ibig sabihin, yung elevate,
Galing ka sa ground, mga kapatid ko. Tapos, mag-step ka pataas hanggang maabot mo yung vision mo sa Panginoon. Kahit anong sabihin ng mga tao sa iyo, na ganyan ka, ganito ka. Pero, hallelujah, dahil mayroon kang vision, ituloy mo lang mga kapatid ko, kasi sagot ng Panginoon yan. Hallelujah. Baka matulad ka nung sinasabi dito na natisod ka, pero lang lahat ng buong kautusan ay nawala sa iyo dahil sa katitusuron na nakita mo sa isang tao. Amen. Sabi dito, if you desire influence, you must see your influence straight your physical. Hallelujah. Galing ano? Dati nakatiklop ka lang, yung physical mo parang nahihiya ka pa eh. Pero nung binigyan ka ng pagkakataon na mangaral, tumayo, mga kapatid, maglingkod sa Diyos, hallelujah, yung ating physical, mga kapatid, ay kumilos at nagpupuri sa Diyos. Hallelujah, na sinasabi mo, ang Diyos ay mabuti sa aking harapan. Praise God. You see beyond the time. Nakikita mo yung dulo ng iyong paglilingkod. Alam ng Diyos yan, mga kapatid ko. When you are no longer in the flesh, makikita mo yan kapag ka hinarap mo siya. Kapag lagi mong hinaharap yung spiritual life na walang kasamang flesh, and then makikita mo, mga kapatid, sabi rito, and see your life influence the generation to come. Yan, yung mga bata, may influensya mo sila. Hallelujah. Tandaan natin na pinili ka ng Diyos. O nga, nagkamali ka. Pero isang pagkakataon pa, ang bibigay sa iyo ng Panginoon. At doon ka mag-start, mga kapatid, na paglingkuran mo ang Panginoon. Bakit? Dahil sa mga bata, hallelujah, na maliliit, habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, mai-influensyan mo sila ng salita ng Panginoon. Natututo silang manalangin. Natututo silang sumamba sa Diyos. Natututo silang, hallelujah, hanapin ang kanilang kaligtasan, mga kapatid ko. Hallelujah, hindi tulad ng sanlibutan na punong-puno na paggawa ng kasalanan. Walang prayer, walang pasasalamat, walang pagsamba sa Diyos, mga kapatid ko. Tandaan natin, sabi dito, there is always excitement sa paglilingkod natin. Sa John 4:26, ang umaali ay tumatanggap ng upa at nag-iipon ng bunga sa buhay na walang hanggan upang ang naghahasik at umaali ay nagagalak kapwa. Parehas yan eh. Sinasik mo, naakay ko, praise God, hallelujah. Dati, nahasikan mo, pero hindi pumunta. Pero noong nagkaroon ng pagkakataon yung isang tao, hinasikan niya, naani niya, nagagalak kapwa kayo sa harapan po ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory, ang kagalakan ay hindi mababayaran ng salapi sa paglilingkod sa ating Panginoon. Lalo na kayong mga teacher. Ilang taon na po kayong nagtuturo sa eskwelahan? Mayroon na ba kayong naakay? Hindi nyo ba alam na sabi rito, teacher are precious people? Hallelujah. Who cause joyful happening in the heart of children. Kayo yung nagkikreate para masaya. Ganun din sa mga Sunday school, mga kapatid. Nagkikreate. Minsan, nagpapaawit ako. Hallelujah. At mayroon namang umaawit. Kahit hindi service. Basta yung oras, hallelujah, ay mayroon pa. Para hindi masayang yung oras. Huwag tayong magsayang ng oras. Exalt due time, Galatians 6:19. Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay nagsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga
hihimagod. Pagod ka na ba, brother? O hindi na lang, baka, ano, hallelujah. Pagod ka na ba sa paggawa ng mabuti? Sapagkat sa kapanahunan ay nisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Kaya nga, samantalang tayo yung may pagkakataon, hallelujah, may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sa Proverbs 21:5, ang mga pag-iisip ng masipag ay patungo sa kasaganaan lamang, ngunit bawat nagmamadali ay pangangailangan lamang. Huwag kayong mag-apura. Hayaan natin ang Diyos ang siyang magbigay ng blessing. Huwag nating apurahin yan. Mayroong tayong nakalaan dyan na ipagkakaloob ng Panginoon, so huwag kayong mag-apura. Sabi dito, kailangan, hallelujah, huwag tayong magmadali, baka makalimot tayo sa paglilingkod. Yun nga hoy, nagmamadali ka, araw ng linggo, nagtatrabaho ka, may nakalimutan ka yung pagsamba mo sa Panginoon. Kaya, itong sulat dito, sa Proverbs 21:5, ay para sa atin, mga kapatid ko. Hallelujah. Sabi nga dito, pagpapakabanal na may hinahon. Ang pagpapakabanal na may hinahon, hindi nyo matatagpuan yan sa inyong kapitbahay. Hindi nyo rin matatagpuan sa inyong katabi. Matatagpuan nyo yan sa ating Panginoon. Sa Timothy 12:15, ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak at kung sila'y magsisipalagi sa pananampalataya at pag-ibig ay sa pagpapakabanal na may hinahon. So, dalawa po yung panganganak dito eh. Yung kayong mga babae, manganganak at spiritual na panganganak. Kapag tayo ay nagsishare, manganganak tayo sa hallelujah, sa kingdom ng Panginoon. Dadami, lalawak, yung kapamahalaan ng Panginoon. At kayo naman ng babae, praise God, kapag kayo ay manganganak, magtiwala kayo sa Diyos. Bakit? Nandyan si Jonathan nung araw. Hindi na nahirapan lumabas. Kasi sabi ko, lumabas ka, lumabas. Praise God. Alam nyo, masunurin itong anak ko. Mana ba? Hindi naman. Praise God. Okay. Sabi rito, I will do a new thing. Laging gumagawa ng isang bagay ang Diyos sa ating buhay. Nagsasawa ka sa isang bagay, gagawa ng isang bagay. Kasi ang gusto niya, manatili ka, mga kapatid ko. Hallelujah. Sabi rito, narito ako'y gagawa, Isaiah 43:19, ng bagong bagay. Ngayon, ay lalabas baga ninyong malalaman yaon. Sabi dito, gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Biro mo, ilog sa ilang, walang iilog dyan eh. Pero siya ang gagawa. Praise God. Kung ang buhay natin ay masukal, mga kapatid ko, gagawa rin ng daan. Na minsan nagkagulo-gulo ang buhay natin, pero gagawa ng daan. Para ano? Para lahat ay maayos po, mga kapatid. Hallelujah, sarapan po ng ating Panginoon. So, lubusan natin ang pagkatiwala sa Panginoon. Hallelujah. Sabi rito sa Philippians 1:6, na ako'y may lubos na pagkatiwala sa bagay na ito, na nang
magpapasimula sa inyo ng mabuting gawa. Siya yung nagpasimula ng mabuting gawa. Hindi mo kayang gawin ang isang mabuting bagay kung wala siya. Kasi tayo, mga batid ko, ay, hallelujah, nung hindi pa natin nakikilala siya, ay puro na lang, hallelujah, kaguluhan ang ating natatanggap. Walang daan patungo sa Kanya. Walang daan patungo, hallelujah, sa buhay na walang hanggan. Pero noong natanggap po natin ang salita ng Panginoon, naniwala tayo sa Kanya at tayo ay nagpabautismo. Kaya ginawa niya ng daan, hallelujah, para tayo ay maligtas po, mga kapatid. Proverbs 3:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at sa kanyang ituturo ang mga landas, mga kapatid. Kilalanin mo lang siya. Praise God. Ang Diyos, mga kapatid ko, sa buhay mo. Dahil kung hindi mo kilalanin ang Panginoon, hindi ka rin niya kilala. Hindi ka rin niya kilala. Hindi mo siya kilala. Sino ka ba? Hallelujah. Praise God. So, mga kapatid, hallelujah. Glory to God. Ang kaharian ng Diyos ay sabi rito, the kingdom of heaven is like unto a treasure. Matthew 13:44. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hide in a field. The which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth. Huwag natin pag-usapan yung like, treasure. Ang pag-usapan natin, the kingdom of heaven is like treasure. Praise God. Bakit? Kasi tayo natagpuan tayo ng Panginoon. Praise God. Mula doon sa kasulok-sulukan. Hinanap ka ng Panginoon, nakatago ka Hindi ka man nakatira sa, sa Corinthians village. Praise God. Nakatira ka sa patwalk, mga kapatid. Pero natagpuan ka ng Panginoon, mga kapatid ko. Sabi niya, may be found, and when it is found, sabi niya, a man will give all he has to possess it. Ipapaliwanag ko ng maigi. Kapag tayo ay natagpuan ng Diyos, at pinuno ng Diyos yung kaisipan, karunungan nandyan sa iyo, ikaw na tao, may ibibigay mo na ang lahat sa Panginoon. Hindi ka kukontra. Bakit? Kasi natagpuan ka na ng Diyos Praise God. Ang tanong ay, gaano ka ba kahalaga sa Diyos? Number one, it is value a treasure. Mahalaga ka. Hindi ka pinabayaan Praise God. Hallelujah. Hindi ka pinabayaan na lasing-lasing ka dyan, pasok-pasok ka sa beer house, sayaw-sayaw ka sa disco, kung saan-saan, mga kapatid. Napaka-halaga mo sa Panginoon. Sabi rito, number 2, concealed value when it is spilled. Napakahalagang natatagong bagay na kapag natagpuan sa field. Hallelujah. Ano ba yung field? Yung sa bukid, yung sa libutan, doon ka natagpuan. And then, pangatlo, discovered value when it is found. Sabi niya, hallelujah. And then, pangapat, it's absolute, worth. Mahalagang bagay. Sell it, binibinta, and all that he had, and buy it. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Noong sumunod yung mga tao sa disyerto, nakita ng mga apostoles na, Panginoon,
Pauwiin na lang natin ito mga tao. Napakarami. 5,000 yung bilang. Pero, grabe. Ang Diyos kapag gumawa ng milagro, dadalhin ka doon sa isang lugar na mag-aalanganin ka. Kaya sa desierto, mga kapatid ko, hallelujah, mayroon doon tinatawag na adequacy at inadequacy. Ibig sabihin, kasapatan at kakulangan. Kaya nung nagsalita yung mga apostol, pauwiin na lang natin, paano hindi natin mapapakain ito? Pero ang sabi niya, paupuin niyo sila ng tag-50. Bakit sila pinaupo ng tag-50? Na parang ganyan, pero hindi ako si Kristo. Praise God. Umupo kayo dyan, inilalagay sa proper way. Para alam niya kung sino yung nakaharap sa kanya at kung sino yung nakikinig sa kanya. Ganyan ang pag-upo nyo. Manatili po kayo sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon.